Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O sa aga, bukas, sa aga sa akin, Bicol. Bukas mga kababayan, sabi ni Peter Cayetano, magko-convene na daw yung Senado bilang Senate Impeachment Court. So bantayan natin kasi puro baliktad ang mga statement nila. Baka kasi tama nag-convene pero pagdating ng oras, mag-motion to dismiss kahit bawal. Yan mga ugali niyan. Kasi ang feeling nila, they're above the law, above the Constitution, sa saligang batas. Yan mga ugali ng kampo ng mga Duterte. Pipilipitin nila yung batas para mapaglingkuran yung amo nila. Yan mga Duterte senators. Pero marami na po ang pupunta sa Senado na mga civil society para bantayan ang trabaho ng Senado dito po sa impeachment. Ngayon, sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, Sara Duterte impeachment has a strong support in Visayas, Mindanao, sabi po ni Terry Ridon. Sabi ni Ridon, support for the impeachment complaint cut across political lines, regions, and alliances. The House of Representatives voted 257, 25, and 9 to approve the articles of impeachment against Duterte. The 257 represents, 80% of the entire House. So, the vote to impeach the Vice President was overwhelming, sabi po ni Ridon. And you are correct that even within the strongest bailiwicks of the Vice President in the Dutertes, yung Mindanao, Cebu, and the Visayas, it did not turn out for the Vice President. Madaling sabi po, isinusuka na po si Sara Duterte ng mga mamamayang Filipino. These representatives are representatives of the people. Mga kababayan, kung feel na nitong mga representatives na to na may support si Sara, malamang magdalawang isip na pumirma sa impeachment. Pero hindi sila nagdalawang isip na pumirma sa impeachment. Ang ibig sabihin, sila kasi may direktang influence sa mga mamamayan, bawat distrito, itong mga district congressmen. Kaya ang tawag sa kanila, representative of the people. So kung ang boses ng nasa grassroots, yun ang dinadalang boses ng ating mga representatives of the people, mga congressmen, mga kababayan. 25 lang ang kumontra. Kasya lang sa isang malaking jeep. At ang siyam nag-abstain, mga kababayan. So ganon sinusuka si Sara Duterte dahil po sa sama ng ugali, ayaw sagutin ang mga katanungan na napakasisimple na katanungan. Saan galing yung 6.7 billion na na-detect ng AMLAC? Saan yon? Bakit hindi mag-match sa kanyang SALN? Hindi sinagot ni Sara, mga kababayan. So malinaw, hindi niya kaya kasing sagutin kasi may tinatago talaga siya na kahindik-hindik sa kanyang mga bank accounts, mga kababayan. Yan ang malinaw. Even Mindanao hates her. 93.3% ang ayaw sa kanya sa Luzon. 87.8% sa Visayas. Sa Mindanao, 77.4% ang ayaw na sa kanya. Baluarte niya yung Mindanao pero ayaw na sa kanya. Napapahiya kasi yung mga Mindanaoans. Hindi man ganyan ang ugali po ng mga taga Mindanao. Ang ugali ng mga taga Mindanao, mga kababayan, may prinsipyo sila. At ang tunay na Mindanaoan, mga kababayan, ang matapang, hinaharap kung ano yung accountability. Pero si Sara at yung mga Duterte, hindi po nagre-represent ng tapang. Yung pinoproject nilang pagiging maisog, puro lang po puro palabas. Nakita ninyo, kahit sa debate,
Hindi mo umarap si Sara Duterte. Si Baste, mga kababayan, hamon ng hamon, ng patulan ng naghahamon tulad ni General Torre at saka ni Madriaga, never pa na nangyari, mga kababayan, yung kanyang hamon. Si Digong naghamon ng debate, pinatulan mga kababayan, yung hamon niya kay Carpio, Senior Associate Justice Antonio Carpio. Anong ginawa ni Digong? Umatras kung ano-ano, mga kababayan, na lang na mga palusot para hindi matuloy yung debate. So hindi sila totoong maisog. Mga duwag, mga kababayan. Matapang lang magsalita. Kaya yung mga kaso ayaw nilang harapin. Di ba? O si Bato de la Rosa, napakaduwag. Hinamon-hamon si Trillanes, mga kababayan, ng patulan ni Trillanes. Siya yung nag-serve ng warrant of arrest kasi sabi niya sumama, kinain lahat. By admission mismo ni Jimmy Bondok, abogado niya, kinain na niya lahat ni Bato, yung kanyang lahat na sinabi. So nilaglag na maski ni Attorney Jimmy Bondok. Sa interview ng Billionaire News, mga kababayan, sabi ni Jimmy Bondok, kwan siya doon, angkor siya. Napanood ninyo yon? Kinainaan niya ni Bato de la Rosa yung lahat niyang mga sinabi. Yung mga pagyayabang, dilaglag na ni Attorney Jimmy Bondok. Kasi nga po sa Bible, napakalinaw, ulitin ko naman, pride comes before destruction and an haughty spirit before a fall. Ganon din ang mangyayari kay Alan Peter Cayetano na mayabang. Malamang sa makalawa, hindi na siya Senate President. Tama po? At itong mga Duterte senators, lahat sila kakaharap sa kaso na pagkakanlong ng isang pugante, si Bato de la Rosa. At malamang perpetual disqualification ang kaharapin. Other than imprisonment, obstruction of justice ang kaso nila, mga kababayan. 4 years to 6 years imprisonment and perpetual disqualification from holding any public office. Yan ang penalty po. Kaya hintay lang kayo, mga kampo ni Digong na mga mayayabang na hindi naglilingkod sa bayan, kundi pinaglilingkodan isang pamilya Duterte, mga kababayan. Bagsak na sila. Napakalinaw dito sa mga surveys. Kaya sabi dito, Mindanao loves her daw, pero 77.4% of Mindanao congressmen still voted yes to impeach Sara Duterte. You see? At some point, people need to accept that not every Mindanaoan automatically supports the Duterte anymore. Politics is shifting. Even local leaders, they are clearly reading the ground differently now. Luzon, 93.3% yes. Visayas, 87.8% nagsabing yes. And Mindanao, 77.44% yes. Mindanao versus everyone, more likely trolls versus everyone. Yung mga nagre-react sa atin, mga kababayan, puro lang makina, mga trolls, paulit-ulit. Wala nang support, kaya hindi sila makapag-mount ng EDSA People Power. Puro lang sa Facebook, sa social media, yung pagyayabang nila. Wala mang tao. Ang mga makikitan mo na very active yung mga vloggers nila kasi mga kababayan pinupunduhan. Possibly mula sa China. Di ba yung mga vloggers nila? Sineminar sa China, mga kababayan, para suportahan yung agenda ng China sa pamamagitan ng pagpopos na maging presidente, magkaroon ng kandidato sa pagka-presidente na tinatawag na Manchurian candidate. Isang kandidato, mga kababayan, sa pagka-pangulo na puppet ng China para lamunin ang Pilipinas. Huwag tayong papayag, mga kababayan. So pilit pinapakalat ng kampo ni Sara na political persecution daw ito. Ngunit habang lumalabas, mga kababayan, ang totoong datos tulad ng pinakita ko po sa inyo, mas nababasag yung kanilang narrative. Dahil ang pinakamalaking problema ni Sara ngayon,
Hindi lamang po Luzon ang may gustong matuloy yung impeachment, pati mga taga Visayas at Mindanao. Overwhelming ang support. Maging Mindanao and Visayan voters, Mindanao and Visayan lawmakers, at mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Naniniwala sila na dapat matuloy ang paglilitis sa Senado. Kaya pag ito, ni-railroad po ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, malamang i-abolish na ng mga mamamayang Filipino yung Senado na pinamamahayan ng mga ulupong. Bakit po ganito? Kasi gusto po ng publiko ng due process. Gusto ng publiko ng transparency, accountability, at sa legal na paglilinaw sa mga seryosong aligasyon. Yun lang yun. So ang problema ngayon sa propaganda machine ni Sara Duterte, maging yung sarili niyang political bailiwick, ay hindi na po naniniwala sa kanyang victim narrative. So habang tumatagal, mas lalong lumalakas yung kinatatakutan, yung tunay na kinatatakutan ng kampo po ni Sara. Hindi po yung impeachment mismo, kundi yung paglabas ng mga ebidensya, yung mga dokumento, testimony, at financial scrutiny sa ilalim po ng constitutional trial. Kaya gumagawa ng senaryo, ng drama yung Senado po. Huwag kayong pauuto dyan sa grupo ni Alan Peter Cayetano nang tanungin ng isang member ng media kung ano ang masasabi tungkol sa paniwala ng publiko na drama. Biglang umusok si Alan Peter Cayetano, dinamba yung kanyang podium, sinisindak yung isang reporter. Sabi ko nga, kung ako yon, walang Bicolanong journalist ang pumapayag sa ganon. Kami dito sa Albay, never kaming pumayag pag sigaw-sigawan ng politiko. Never kaming pumapayag. Totoo yun. Yung mga mayabang na politiko dito, wala. Kinukuyog namin, pinagpipistahan namin dito yung mga politiko araw-araw. Yung iba kinakaso namin mismo. Pinapatulan namin. Wala pa ditong mga politiko, mga kababayan, kasi hindi kami pumapayag na lapastanganin ng sino mang politiko. Hindi kami pumapayag dito sa Albay. Iba kami, mga taga-bundok lang kami, Mount Mayon, taga-bundok ng Mayon. Pero hindi kami pumapayag na lapastanganin ng sino mang politiko, including Cayetano. Kaya sabi ko yung challenge ko, ako, taga-bundok na journalist, Bicolano, i-invite ako invite mo ako sa press con, ako ang magtatanong noon. Ayan ninyo ako magtanong kay Cayetano. At itry niyang sigawan ako. Yan lang ang aking challenge. Iparating ninyo. O pangatlo ko na itong video. Tina-challenge ko si Cayetano. Yung yung asawa niya, taga rito sa amin, taga Albay, taga Tiwi. Alam niya, ang ugali namin, asawa niya, Bicolano. Hindi kami pumapayag inaapi. Hindi kami pumapayag. Kaya ang tawag sa amin, mga uragon. Minsan, urag-uragon. Yun. Kaya kita ninyo ugali ni Trillanes, Bicolano. Ni Laila de Lima, Bicolano. Lumalaban sa tama. Hindi kami pumapayag na apihin. Gaano man kami kaliit sa tingin ninyo. Hindi kami pumapayag. Hindi kami nagpapasindak kanino mang politiko. Hindi. Hindi kami nagpapasindak. Yan ang tandaan ninyo. Invite mo ako, Alan Peter Cayetano, dyan sa Maynila. Akong moderator. At itatanong ko yung tanong na ayaw mo. Itatanong ko. Sa mukha mo mismo. Yan. At itry mong sigawan ako. Napakayabang mo. Kala mo kung sino ka na. Kasi abogado ka. Senate President ka. Sabi ko nga, you are our servants. And we are our masters. Your masters pala. We are your masters. Wala kang karapatan manigaw sa master mo. Yan na posisyon mo, hiram lang yan sa amin. Kami ang naglagay sa iyo sa puder. Huwag kang abusado. Bugo ka.
I-viral ninyo po ito para makarating dyan kay Cayetano. At itong sinasabi ko, paninindigan ko to. Alam na mga taga-Albay, walang media rito na inaapi ng politiko. Kasi hindi kami pumapayag na sindakin ng mga politiko rito. Hindi. Never. Hindi yan ang media ng Albay. Ang media ng Albay, wala pang politiko rito ever since. Ang nakapanindak sa amin na hindi namin pinatulan. Pinatulan namin lahat na nanindak sa amin. Kahit ano man ang abuti namin. Masyado kayong mayayabang. Iasa na yung kayabangan ni Bato. Di ba nilagay sa kahihiyan yung Senado ninyo? Napakaduwag. Takbo-takbo kayo dyan, buong mundo. Tuwang-tuwa pa si Bato de la Rosa kasi viral daw yung video niya ng Karuagan. Bogok. Sinira ninyo yung Senado as an institution. Tapos sasabihin ni Alan Peter Cayetano, ginugulo yung Senado. Ika yung malinaw na nanggulo. Pinuslit ninyo dyan si Bato para maging Senate President ka. Pagkatapos, nang natrap si Bato, gumawa kayo ng eksena para makatakas. Yan ang napakialinaw na kwento. Huwag mo kaming bulahin, Alan Peter Cayetano. Ginagawa mong bobo ang mga mamamayang Filipino. Huwag nyo kaming itulad sa inyo. Tarantadong to. So may malawak na suporta mga kababayan sa buong bansa yung impeachment kay Sara Duterte na napakayabang pero napakaduwag naman. Bloodbath ang sinasabi niya pero never niyang sinagot. Walang bloodbath na nangyari even in Congress. So ayon mga kababayan sa pinakahuling tugon, pinakahuling survey ng tugon ng masa, Okta Research Survey, 69% po ang nagsabing pabor sila na matuloy ang impeachment. Kaya tandaan mo yan, Alan Peter Cayetano. Pag sinabutay ninyo yan na impeachment na yan, pati ako, lalabas ako ng Maynila, sasama ako sa magrarally para ipadlak yan na Senado. Yan ang tandaan ninyo mga senador ni Digong. Galit na sa inyo. Ginagalit ninyo kasi yung mga tao. Inuubos ninyo ang pasensya ng taong bayan. So sabi po sa survey, 28% lang ang tutol. So ito yung mga DDS, 20% lang, mga kababayan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ang bumoto po kay Sara, Marcos loyalist, wala man pong maraming DDS. So ang ibig sabihin, hindi po ito minority sentiment. Malinaw pong sentimiento ito ng mayoriya ng ating mamamayang Filipino. Pilit kasi na iniiwasan ni Sara. So lalong lumalakas, mga kababayan, yung pagduda na talagang marami siyang ninakaw. Kung wala siyang ninakaw, buksan niya lahat yung mga bank accounts niya. Ganun kasimple. Kung anong mga technicality sinasabi niya. Kung ano-anong mga palusot. Puro TRO ang ginagawa. So anong ibig sabihin nun? Tapos sasabihin niya, malinis siya. Hubaran mo yung pagkatao mo para makita namin kung malinis ka. Naging taga Mindanao. Napakataas na ng suporta para sa impeachment. Kaya basag na yung narrative nila. 61% mga kababayan sa mga taga Mindanao, sabi sa Okta Research. Pabor na matuloy ang impeachment. So ito yung riyon mga kababayan na matagal nang sinasabing stronghold ng mga Duterte. Pinaka-solido. Nabasag na yung solid Mindanao, solid South, basag na. Sariling bakuran mismo, mga kababayan ni Digong. Gusto ng mga tao ng legal na paglilinaw. Matuloy ang trial. So ang ibig sabihin nito mga kababayan, hindi automatic loyalty na ang umiiral. Mas mahalaga sa maraming mga Filipino, including mga taga Mindanao, mga Mindanaoan, ang makita talaga yung katotohanan, accountability at constitutional process. Ito ang dahilan mga kababayan kung bakit desperado na sila. Pilit nililihis yung propaganda. Nililihis ng kanilang propaganda, machinery. Ang usapan, papunta po sa mga drama nila tulad ng drama sa Senado, putukan, emotional victimhood,
Sabi ni Alan Peter Cayetano, wala man lang anya nangumusta sa inyo kung ano ang nangyari dito sa amin. Alam namin na drama. Kitang-kita sa pagmumukha ninyo. Walang under siege na gano'n na nitsura. Padila-dila pa si Villanueva. Naka-smile, naka-picture. Kumakain sa loob ng room. Bungis-ngisan kayo with the DLG Secretary John B. Crimolia. At nandun si Bato. Walang ganon sa tunay na buhay ang under siege. Kung under siege kayong totoo, ang dapat na ginawa ng security ninyo, sinecure kayo at pinalabas na para kung may totoong lumusob sa inyo, ligtas yung buhay ninyo. Yan ang normal na walang drama. Pati yung mga taga-media kung under siege, yun dapat ang ginawa. Pinalayo doon. Puro sabla yung drama ninyo, yung script ninyo. Malinaw na ang drama ninyo gumawa ng senaryo para makapuga si Bato. At yun ang nangyari. Nakapuga nga. Kaya pananagutan ninyo. Yan ang ginagawa ngayon ng DOJ. Investigasyon, NBI. Yan ang mga ginagawa ninyong binabaliktaran ninyong NBI. Hindi kayo magtatagumpay kasi yung ebidensya mismo. Walang lumusob na NBI. Hindi gagawin ng isang taga-NBI na driver pa ang lumusob mag-isa. Kaya doon pa lang, sa sitwasyon na yon, bagsak na yung kwento mo, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, at lahat ng Duterte Senators. Bagsak ka agad. Walang matinong NBI lulusob mag-isa. At bakit papuputukan? Halimbawa pa man pumasok yung NBI. Bakit papuputukan ng security ng OSAA? Law enforcers yun. Law Enforcement Agency. Inaaway ninyo ang NBI? Law Enforcement Agency, may hawak na valid warrant of arrest. Tapos protective custody ninyo. Ngayon, yung protective custody ninyong si Bato, pinatakas ninyo. Huwag kami, Alan Peter Cayetano, ginagawa mong bobo yung mga mamamayang Pilipino sa agenda ninyo. Hindi kami papayag sa panluloko ninyo. Kahit sino ka pa, senador ka, abogado, hindi ka namin atrasan, Alan Peter Cayetano. Tanong mo sa asawa mong Bicolano. Hindi ka namin atrasan. Taga-Tiwi yan na asawa niya, no? Alan Peter Cayetano. Tanong mo kung ano ang ugali ng mga Bicolano. Hindi ka namin atrasan, kalukuhan mong yan. Yan ang mga pabiktim ninyo na narrative. Lokong to. Hindi yan obra. Ginugulo kayo dyan, malinaw na kayo ng gugulo. Ang magulo po, kampo ninyo, Duterte. Siya nang gugulo. Siya yung nagbanta. Sila, kayo ang gobyerno ng EJK. Di ba? DFA secretary ka, dinifend mo pa yung EJK sa ibang bansa. Sabi ni sino to? Political analyst Ronald Llamas, DFA secretary ka noon, di ba? Huwag kami, Alan Peter Cayetano. Puro pag-iwas ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Si Digong, ganon. Wala. Hindi siya makaiwas doon. Si Bato de la Rosa, tapos si Sara Duterte sa impeachment. Ang ginagawa ninyo ngayon, hindi na nagpa-press con si Alan Peter Cayetano. Ang ginawa niya, kanya-kanya silang Facebook Live. Kapon, nag-usap-usap sa Facebook Live yung mga Duterte Senators. Bakit nila ginagawa yon? Malinaw, ayaw nilang matanong ng media. They do not want to answer hard questions kasi. Kaya sila na lang nagbubulahan. Ang ginawa nila, nag-Facebook Live sila, tapos nagpropaganda. Ibenta yung kanilang narrative, victimhood narrative. Sila na lang nagbubulahan.
Si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, si Mark Villar, lahat ito dapat managot. Si Bongo, o ito, isa pa to, ito. Sila nagbubulahan, nag-uusap-usap, mga gonggong. DDS lang ang maniniwala sa inyo. Di ba? So dinadala tayo sa kanilang drama. Emotional victimhood na under siege yung Senado. Under siege ng mukha ninyo. Hindi man magkita sa mukha ninyo yung under attack. O, di ba? Walang under attack na ganyan. Under attack daw. Walang ganyan na under attack na mukha. Naniwala kayo sa ganyan na under attack ang pagmumuka? Si Loren, si ayan. Walang ganyan na under attack na pagmumuka, nakabungis-ngis. Hindi ninyo mapipiki. Ang katotohanan, nakikita sa pagmumuka ninyo mismo. Mga senador, sa facial expression, makikita mo ang totoo. Ang langiya kayo. So, napunta sa conspiracy narratives. Puro assumption. Under attack daw sila. Insinuations. Uubusin na niya kami, sabi niya, uubusin na ba kami dito pagpapatayin? Sabi ni Amy Marcos, inutusan daw yung NBI. Tinuro yung kanyang kapatid, si President Bongbong, na pina-operate yung NBI. Mamatay na daw yung dapat mamatay. What? May ganong drama si Amy Marcos. Yung yung inaapi na palabas nila. Inaapi si Sara Teatrix. Hindi na yun obra. Dahil mga kababayan, kapag facts na at proseso yung pinag-uusapan, umihina yung kanilang emotional manipulation strategy. So mga mambabatas na from Mindanao mismo ang nagsabi. 61 na mga mambabatas po sa Mindanao bumoto sa impeachment. 8 congressman lang ang bumoto ng no. That's the data. Bakit po? Kasi marami sa ating mga politiko, nakita nila mabigat talaga yung issue. Seryoso talaga po yung mga aligasyon na hindi sinasagot ni Sara. At delikado sa kanilang political career na i-defend blindly ang Duterte brand ngayon. Kasi nga po, nalantad na yung kanilang mga maling gawa. Madadamay sila. That will be a kiss of death once sumuport sila sa mga Duterte. Katapusan na ng kanilang political career. Kasama sila sa lulubog. Sa lumulubog na barko. Sinking boat po ang Duterte brand, mga kababayan. Kahit ilan sa mga Sara supporters po gusto ng trial, at isa doon si Toby Chanco, bumuto ng yes. Balingbing man na yun na talaga, Mr. Maribillas. Nakita niya na matatalo lang, bumuto ng yes. So logical po yung naging desisyon nila. Kung talagang inosente si Sara, bakit iiwas sa paglilitis? So ang Senado po ang tamang constitutional forum para magpresenta ng mga ebidensya, magdepensa, magpaliwanag, at linisin ang pangalan ni Sara sa ilalim ng batas. Ganon, due process. So itong dahilan, kahit loyal na mga supporters ang nagsasabi ngayon, ituloy yung trial para na matapos na to. Pero ang problema, mga kababayan, tila mismong kampo ni Sara Duterte takot na takot para sa full legal scrutiny. So dito tayo sa totoong kinatatakutan ng kampo ni Sara Duterte. Kung wala talaga pong problema, bakit sobra silang desperado? Napigilan po ang trial? Bakit kailangan guluhin nila yung proseso?
gumawa ng diversion tulad po itong drama sa Senado. Inagaw kay Tito Sen yung presidency, nagkagulo-gulo. Pinuslit si Bato para makaboto. Nang matrap si Bato, gumawa ng drama para makapuga. Tapos, isisisi sa Marcos administration na ginugulo daw sila. Hindi daw sila magulo, kundi sila ginugulo. Kayo yung gumawa ng gulo, napakalinaw. Huwag kami Alan Peter Cayetano, ginugulo ninyo para pag-usapan. Iba na, hindi na yung impeachment. Gumagawa kayo ng distraction eh. Gumagawa ng diversion. Nagpapakalat sila ng emotional propaganda. Under siege, under siege. Under siege. Loko. Walang bumibili sa drama ninyo. At magtayo mga kababayan ng political persecution narrative. Pinipersecute daw sila ng administrasyon. Kasi mga kababayan, ang gusto daw ng yung bagong minority, ang target daw, politika, yung 2028. Ang malinaw si Sara yung unang nag-declare. Wala pa sa administrasyon ang nagdi-declare na tatakbo. Kayo ang nag-declare, kampo ninyo. Kasi yun talaga yung design ninyo. Kaya si Sara Duterte ay nag-announce agad para itong impeachment, sabihin ninyo na political persecution, yan ang gusto ninyong narrative. Walang maniniwala sa inyo. Alam namin ang script ninyo. We were not born yesterday, Alan Peter Cayetano. Mas matanda pa yata ako sa'yo. Diba? Para paglulukuhin mo. Panahon pa ni Marcos, 1984 pa lang, taga-media na ako, reporter na ako para paglulukuhin mo. Yan lang yung mga taong ito. Ginagawa nila ito mga kababayan dahil alam nila kapag nagsimula na po yung formal na impeachment trial, magkakaroon po ng official evidence presentation, testimonya, financial scrutiny, document examination, at national legal spotlight. Yun ang kinatatakutan nila. Dito po nahirapan yung script victim narrative nila. Mahihirapan na yung script victim narrative nila pag nag-present na ng mga ebidensya. Dahil po, ang constitutional trial hindi po kontrolado ng Facebook comment section. Madudurog yung kwento nila sa Facebook. Yung Facebook live ng mga DDS vloggers. Madudurog yun. Pati yung Facebook live ng mga Duterte senators. Madudurog yung lahat. Mag-iiyakan yan pag na-present yung mga ebidensya po. At mahirapan sila kung gusto nilang iligtas yung kanilang politika. Mahirapan na sila na hindi i-convict si Sara. Tama? Kasi magbabackfire yun lahat sa kanila. Pag upon presentation, napakabibigat na ebidensya, inakwit nila si Sara, tigbak yung kanilang politika. Isusumpa sila ng mga tao. Kaya ayaw nilang matuloy ang trial para walang presentation ng ebidensya. Ma-justify nila, mga kababayan, ang acquittal. Kaya lahat technicalities muna ngayon. Di ba? Ginagawa nila. Kaya yung bantayan natin, mga kababayan, sa pagsabi ni Alan Peter Cayetano, magkukonbina niya kami. Tingnan natin kung anong gagawin, kung may mag-motion to dismiss. At yung sinasabi ni technicalities motion na sinasabi ni Atty. Makalintal, ito anya yung bantayan natin. Di ba? So ang pinakamalaking bangungot po ni Sara, hindi po yung anti-Duterte forces, kundi ang katotohanan ng maging sa Mindanao, mga sariling mambabatas po
at maging mga sariling supporters niya. Ang gusto nang marinig ang katotohanan sa impeachment trial at ito ay makakasira sa kanya. Kasi lalabas lahat, sisingaw lahat ng baho, mag-aalimpuag. Sabi rin gisa mo sa Bicol, maalimpuag ang bata. Ibig sabihin, baho, mag-aalingasaw, alimpuag dito sa amin. Aalingasaw ang napaka sangsang na baho at tagong yaman na pilit po na tinatago sa taong bayan sa pamamagitan ng mga pasimpleng buhay lang. Pero kayang mag-world travel, personal expenses. Pero si Digong, may mga pictures na natutulog, nakakulambo. Kumakain ng tuyo. Si Sara, tusok-tusok. Ano nga yung tusok-tusok? Sanay sa fishball ko, no? Sanay sa fishball, si Sara. Yan na dramang yan, mga kababayan. Yung nang narrative nila, lahat yan madudurog. Pag na i-present yung document supporting the 6.77 billion na nasilip ng AMLAC. Tama po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad po nitong si Yuli Tan, na isa pong cancer survivor. Sabi po niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster trusted by survivors. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung kanyang online selling. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, mamayang gabi, manood po kayo, pwede kayo mag-order ng live.